Lang kakaibang lamig ngayong gabi, ngunit para kay Liwayway o Waya, ito'y tila yakap ng pamilyar na simoy na nagpaparamdam ng kapayapaan. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Alon, ang lalaking pinaniniwalaan niyang magiging katapusan ng kanyang mga pangarap. Nakatingala sila sa langit, kung saan ang bawat kumikislap na bituin ay tila saksi sa kanilang pagmamahalan. Alon, bulong ni Waya, ang kanyang tinig ay halos di marinig sa banayad na ugong ng alon sa di kalayuan. Isipin mo na lang, balang araw magiging ganito rin tayo, kasaya sa sarili nating tahanan. May mga anak na tatakbo-takbo sa hardin. Ngumiti si Alon, ang kanyang mga matay puno ng pangako. Huwag kang mag-alala, aking Liwayway. Gagawin ko ang lahat para magkatotoo yan. Ang bawat bituin sa langit, sisikapin kong abutin para sa iyo. Ang mga salitang iyon, kasing ganda ng mga bituin sa itaas, ay nagpatibok ng mas mabilis sa puso ni Waya. Ang kanilang mga pangarap ay tila kay dali ng abutin. Ang hinaharap ay isang malinaw na larawan ng kasiyahan at pagmamahalan. Bumaba sila mula sa maliit na burol, naglalakad sa kalsadang nililiwanagan lamang ng mahinang poste at ng kabilugan ng buwan. Ang paglalakad pauwi mula sa kanilang paboritong Sinag Cafe ay palaging isang sandali ng pagbubuklod, isang ritual na nagpapatibay sa kanilang pag-iibigan. Ang bawat yabag ay tila musika, bawat haplos ng hangin ay halik. Ngunit ang musikang iyon ay biglang naputol. Isang nakakabinging ugong ng makina ang umalingaw-ngaw, sinusundan ng nakakasilaw na liwanag ng mga headlight na bumubulusok palapit. Isang malakas na impact ang yumanig sa kanilang mundo. Ang malamig na simoy ng hangin ay napalitan ng matinis na tunog ng nagbabangga ang metal. Ang mga salita ng pangako ni Alon ay nalunod sa sigaw na hindi na niya naibigkas. Ang huling imaheng naisip ni Waya ay ang mukha ni Alon, puno ng pagkabigla, bago ang lahat ay napuno ng kadiliman. Pagmulat ng mga mata ni Waya, ang unang dumapo sa kanya ay ang malinis, malamig na amoy ng gamot at ang puting kisame ng isang kwarto sa ospital. Ang kanyang katawan ay nanlalambot, ang bawat paggalaw ay tila pagsubok. Sa tabi ng kanyang higaan, nakaupo si Alon. Ang kanyang muka'y puno ng bakas ng pagod at lungkot. Ngunit sa likod ng mga iyon, napansin ni Waya ang isang kakaibang kawalan ng emosyon, isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Alon? Mahinang tawag niya, ang kanyang lalamunan ay tuyot. Waya, nagising ka na? Sagot ni Alon, ang kanyang tinig ay garalgal. Hinawakan niya ang kamay ni Waya, ngunit ang paghaplos na ito ay iba na. Walang init, walang pangako. Parang ginagawa lang niya dahil kailangan. Dahan-dahan, pumasok sa kwarto ang isang doktor, si Dr. Hiraya Molina. Ang kanyang ngiti ay mabait ngunit may bahid ng pag-aalangan. Tiningnan niya si Waya, saka binalingan si Alon at pagkatapos ay bumaling muli kay Waya, dala ang bigat ng isang balitang hindi niya nais ibigay. Miss De La Vega, simula ni Dr. Molina, ang kanyang tinig ay seryoso. Nalulungkot akong sabihin ito, ngunit dahil sa tindi ng pinsala mula sa aksidente, ang iyong matris ay hindi na maililigtas. Hindi ka na magkakaroon ng anak. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Waya na parang libu-libong basag na salamin. Ang kanyang mundo, na tila unti-unting nabubuo muli sa paningin ni Alon, ay biglang gumuho sa isang iglap. Ang kanyang mga pangarap, ang mga bituing pinangakong iaabot ni Alon, ay biglang naglaho, naiwang madilim at walang pag-asa
ang kanyang kalangitan. Tumingala siya sa kisame, ngunit ang nakikita niya ay ang kawalan. Ang tinig ni Dr. Molina ay tila nagmumula sa malayong lugar, habang si Alon naman ay tahimik na nakatitig sa sahig, tila nawawala sa sariling mundo. Sa isang iglap, naramdaman ni Waya ang pinakamatinding pagkawala na kanyang naranasan. Ang kanyang puso na puno ng pag-asa ilang sandali lamang ang nakalipas, ay ngayoy wasak na wasak, nagkalat na mga piraso sa malamig na sahig ng ospital. Lumipas ang mga linggo na tila ang bawat araw ay isang paglalakbay sa kawalan. Ang dating masiglang si Waya ay napalitan ng isang anino, isang babaeng nababalot ng kalungkutan at walang tigil na pag-iisip sa kung ano ang nawala. Ang bayan ng amihan, na dati simbolo ng kapayapaan, ay ngayoy tila malawak na kulungan na ang bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagkabigo. Ang Sinag Cafe, na dati pugad ng kanilang pagmamahalan, ay ngayoy naging isang lugar na halos ayaw na niyang yapakan. Subalit, alam niyang kailangan niyang bumangon kahit pa unti-unti. Bumibisita siya sa cafe, nag-o-order ng kape na hindi naman niya halos nagagalaw, habang ang kanyang tingin ay malayo, nawawala sa sariling mundo. Si Alon, sa kanyang panig, ay tila naglalaro ng isang kakaibang papel. Palagi siyang nandyan, handang umalalay, magbigay ng yakap at magsalita ng mga salitang magiging okay din ang lahat. Ngunit sa bawat haplos, sa bawat salita, ay may nararamdamang kakaiba si Waya. Parang may isang pader na nakatayo sa pagitan nila, isang pader na hindi niya kayang makita, ngunit nararamdaman niya ang bigat. May mga gabing tahimik siyang nakatingin sa kanya habang natutulog, napapansin ang bahagyang pagkunot ng noo nito, ang pagbuntong hininga nito kapag akala nito'y hindi niya nakikita. May tinatago ka ba, Alon? Madalas itong bumabagabag sa kanyang isipan, ngunit sa tuwing malapit na siyang magtanong, ang takot na baka masira pa ang natitirang pagmamahalan nila ang pumipigil sa kanya. Isang hapon, habang nagliligpit ng mga gamit ni Alon sa kanyang aparador, may nahulog na isang maliit na folder. Hindi niya ito dapat binuksan, ngunit ang pagiging mausisa kasama ang nananaig na pagdududa ang nagtulak sa kanya. Sa loob nito natagpuan niya ang ilang papel na tila hindi pamilyar. Isa dito ay isang resulta ng laboratorio, may pangalan na hindi niya kilala, Ligaya Reyes, at may mga numero at terminolohiyang medikal na hindi niya maintindihan. Ngunit ang pinakanakagulat sa kanya ay ang maliit na piraso ng papel na nakasulat sa likod ng resulta, tila isinulat ng nagmamadali. Huwag mong ipapaalam kay Waya. Ito ang tanging paraan. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ligaya Reyes, sino siya at paano siya nakakonekta kay Alon? Ang mga tanong ay nagtulak sa kanya na mas lalong maghanap. Sa kanyang paghalongkat sa mga papeles ni Alon, natagpuan niya ang isa pang dokumento, isang kopya ng medical records, na may pangalan niya Waya de la Vega, ngunit ang petsa ng procedure ay nakasaad ilang linggo matapos ang aksidente, isang bagay na imposible dahil sa kanyang kasalukuyang kondisyon. Kasama nito, may mga handwritten notes na tila galing kay Alon na naglalaman ng mga desisyon tungkol sa donor at implantasyon. Nagkahalo-halo ang mga piraso ng palaisipan sa kanyang isipan, ngunit hindi pa rin sapat para mabuo ang buong larawan. Ang pagdududa ay unti-unting nagiging malinaw na takot. Nang gabing iyon, habang sila'y naghahapunan, pilit niyang pinapakalma ang sarili. Subalit hindi niya napigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay
habang hawak ang tinidor. Alon, simula niya, ang kanyang tinig ay bahagyang nanginginig. Sino si Ligaya Reyes? Natigilan si Alon, halos mabitawan ang hawak niyang baso. Ang kanyang ekspresyon ay biglang nagbago, mula sa pag-aalala patungo sa pagtatago, at pagkatapos ay sa galit. Bakit mo na itanong, sino nagsabi sa iyo? Ang kanyang boses ay tumaas, puno ng depensa. Nakita ko ang mga papeles, Alon, mahinang sabi ni Waya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya, naghahanap ng katotohanan. Ano ang ibig sabihin nito? Sino siya? Sumabog si Alon. Hindi mo kailangang malaman yan, Waya. Nandito ako para sa iyo. Nagpapagaling ka. Bakit kailangan mong guluhin ang lahat? Bumangon siya mula sa mesa. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Mabuti pa, kalimutan mo na lang ang mga nakita mo. Mas mahalaga ang kalusugan mo. Naiwan si Waya na nakatulala sa mesa. Ang kanyang puso'y bumibigat sa bawat salitang binitiwan ni Alon. Ang kanyang galit ay hindi nagmula sa pagtataksil, kundi sa paraan kung paano niya ito itinago. Ang pagtatago na iyon, ang kanyang pagtatakwil sa mga tanong niya, ang nagpatunay sa kanya na may malalim na sikretong hindi niya alam. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinaniniwalaan niyang magiging sandigan niya, ay tila biglang naging isang estranghero. Ang pag-asa na dati unti-unting bumabangon ay muling lumubog, napalitan ng malamig na kawalan ng katiyakan. Ang galit ni Alon ay hindi nakapaso sa balat ni Waya, bagkus ito'y nag-iwan ng isang nagyayelong kirot sa kanyang puso. Ang pagtanggi nito, ang biglaang pagbabago ng ugali, ang siyang nagbigay sa kanya ng huling piraso ng katibayan na kailangan niya. May isang malalim at madilim na lihim na itinatago sa kanya. Ang pagdududa na dati isang maliit na tinik ay ngayoy isang punyal na nakatarak sa kanyang dibdib. Hindi na siya makakapaghintay sa mga kasinungalingan. Kailangan niyang malaman ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Kinabukasan, hinintay niyang makaalis si Alon para sa trabaho. Ang bawat kilos nito, ang pag-ayos ng kurbata, ang mabilis na halik sa pisngi na walang init, ay tila isang pag-arte sa isang entabladong siya lang ang hindi nakakaalam sa script. Nang marinig niya ang tunog ng sasakyan na papalayo, doon lamang siya nakahinga ng maluwag. May isang lugar lang siyang alam na makakapagbigay sa kanya ng sagot, ang St. Jude Medical Center. Ang biyahe papunta sa ospital ay puno ng kaba. Ang bawat pagliko ng sasakyan ay tila pagliko rin ng kanyang sikmura. Ang pamilyar na gusali na dati naging saksi sa kanyang pagkawala ng pag-asa ay ngayoy ang tanging lugar na pinanghahawakan niya para sa katotohanan. Dumiretso siya sa opisina ni Dr. Hiraya Molina. Kumatok siya ng may panginginig sa kamay. Nagulat si Dr. Molina nang makita siya, ngunit agad ding bumakas ang pag-aalala sa mukha nito. Waya, anong ginagawa mo rito? May masama bang nangyayari? Doktora, sabi ni Waya, ang kanyang boses ay mahina ngunit determinado. Kailangan ko po ang tulong ninyo. May mga bagay akong hindi maintindihan tungkol sa mga records ko at tungkol sa isang babaeng nagngangalang Ligaya Reyes. Ang pagbabago sa ekspresyon ni Dr. Molina ay mabilis ngunit hindi nakaligtas sa mga mata ni Waya. Isang bahid ng pagkakasala, ng pag-iwas. Waya, alam mo namang may confidentiality policy kami. Alam ko po. Pagputol ni Waya, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Pero may nakita po akong mga papeles sa bahay, mga resulta ng laboratorio, mga tala. May kinalaman ba siya sa akin? Sa nangyari sa akin? Tumahimik si Dr. Molina,
Tila naglalaban ang kanyang propesyonal na tungkulin at ang kanyang konsensya. Sa huli, bumuntong hininga ito. Maghintay ka rito. Titingnan ko ang mga files, pero wala akong maipapangako. Naiwan si Waya sa malamig na opisina, ang bawat segundo ay tila isang oras. Habang nakaupo at naghihintay, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang unknown number. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Hello? Si Waya de la Vega ba ito? Tanong ng isang boses na garalgal at tila sinasadyang baguhin. Isang boses na nagpadala ng kilabot sa kanyang gulugod. Sino to? Hindi na mahalaga kung sino ako, sagot ng boses. Makinig ka, mag-ingat ka kay Alon at sa babaeng kasama niya, hindi aksidente ang lahat. Bago pa man makasagot si Waya, ibinaba na ang tawag. Nabitawan niya ang telepono. Ang kanyang paghihinga ay naging mabilis. Hindi aksidente ang lahat? Anong ibig sabihin noon? Ang takot ay gumapang sa kanyang buong pagkatao, pinapalitan ang pag-asa ng isang mas malagim na pangamba. Sakto namang bumalik si Dr. Molina, hawak ang isang makapal na folder. Ang muka ng doktora ay maputla. Ang kanyang mga matay puno ng awa at pagsisisi. Dahan-dahan itong umupo sa tapat ni Waya at inilapag ang folder sa mesa. Waya, may kailangan kang malaman at sana mapatawad mo ako. Binuksan ni Dr. Molina ang folder. Itinuro nito ang isang dokumento, isang consent form na may pirma. Isang pirma na halos kamukha ng sa kanya, ngunit alam niyang hindi sa kanya. Pagkatapos ng aksidente, habang ikaw ay unconscious pa, nagkaroon ng desisyon na i-harvest ang iyong mga itlog para sa future use. Sa utos ni Alon. Ano? Halos pabulong na tanong ni Waya. Hindi doon natapos si Dr. Molina. Kinuha nito ang isa pang papel, isang record ng procedure. Ang kanyang boses ay nanginginig na. Ang mga itlog mo, Waya, ang mga yon ang ginamit para sa implantation procedure ni Ligaya Reyes. Ang mga salita ay tumama kay Waya na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Ang hangin ay tila nawala sa silid. Ang ugong ng aircon ang tanging naririnig niya habang ang lahat sa paligid niya ay umiikot. Ang itlog niya, ang huling piraso ng pag-asa niya na maging ina, ay nasa sinapupunan na ng ibang babae. Isang babaeng kasabwat ng sarili niyang asawa. Ang pagtataksil ay isang malalim na bangin na biglang bumukas sa kanyang paanan. Tumayo siya, ngunit ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Napahawak siya sa mesa para suportahan ang sarili. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang mundo na kanyang kilala, ang pag-ibig na kanyang iningatan, ang mga pangarap na kanyang binuo, lahat ay gumuho sa isang iglap. Ang sahig na kanyang tinatapakan ay biglang nawala. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa lahat. Bawat sulok, bawat anino ay sumisigaw ng pangalan ni Waya. Isang pangalan na dati nagdudulot ng init sa kanyang puso, ngunit ngayon nagdudulot na lamang ng matinding pagkabalisa. Alam ni Alon na may nagbago. Mula nang magising ito sa ospital at lalo na nitong mga nakaraang araw, ang mga mata ni Waya na dati may puno ng pagmamahal ay napalitan ng isang malamig at mapanuring tingin. Ang bawat pag-iwas nito, ang bawat sagot na walang kabuhay-buhay ay isang paalala ng kasinungalingang kanyang itinatayo. Pumasok siya sa kanyang maliit na opisina sa bahay, umaasang makahanap ng sandaling kapayapaan, ngunit ang unang bumungad sa kanya ay ang isang larawan sa ibabaw ng kanyang mesa.
Isang larawan niya kasama ang kanyang mga magulang, kuha noong araw ng kanyang pagtatapos. Ang kanyang ama, isang lalaking istrikto at may matigas na paninindigan, ay nakatingin sa kanya sa larawan na may halong pagmamalaki at pag-asa. Biglang umalingaw sa kanyang isipan ang mga salita nito, mga salitang tila multo ng kahapon na patuloy na bumubulong sa kanya. "Alon, anak!" Sabi nito noon sa isang pag-uusap na hinding-hindi niya malilimutan. Ang pangalang Santiago ay may bigat, isang karangalan na kailangang ipagpatuloy. Isang Santiago kailangan ng tagapagmana. Ang mga salitang iyon ang naging lason sa kanyang isipan mula pa noon. Ang pangarap niya ay simple lang, ang mahalin si Waya at bumuo ng masayang pamilya. Ngunit nang mangyari ang aksidente at nang sabihin ng mga doktor na hindi na magkakaanak si Waya, ang pangarap na iyon ay gumuho kasabay ng presyon mula sa kanyang pamilya. Ang pagkadismaya sa mga mata ng kanyang ama, ang lungkot sa muka ng kanyang ina, lahat ng iyon ay tila mga tanikalang gumapos sa kanya. Doon, sa gitna ng kanyang desperasyon, lumitaw si Ligaya. Isang solusyon, isang kasunduan, isang malaking pagkakamali. Ang pag-iisip na iyon ay pinutol ng pag-vibrate ng kanyang telepono. Ang pangalan sa screen ay nagpadala ng panibagong alon ng kaba sa kanyang dibdib, Ligaya. Bakit? Sagot niya, ang kanyang boses ay mahina at iritado. Kailangan nating magkita. Sabi ni Ligaya mula sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin, tila isang utos. Sa dati, ngayon na. Hindi ako pwede. Nandito si Waya. Pagdadahilan niya. Isang mapaklang tawa ang kanyang narinig. Mas lalo mong dapat akong puntahan, Alon. O baka gusto mong ako na lang ang pumunta dyan at ipaliwanag ang lahat kay Waya? Ang banta ay malinaw. Walang pag-aalinlangan. Napapikit si Alon ng mariin. Sige, papunta na ako. Ang kanilang tagpuan ay isang madilim na parking lot sa kabilang bayan, isang lugar na walang nakakakilala sa kanila. Nakasandal si Ligaya sa kanyang sasakyan. Ang kanyang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib. Ang maliit na umbok sa kanyang tiyan ay mas lalo ng kapansin-pansin ngayon. Hinaplos niya ito habang papalapit si Alon, isang kilos na tila nagpapaalala sa lalaki kung sino ang may hawak ng kapangyarihan sa kanilang dalawa. Ano na naman to, Ligaya? Tanong ni Alon, walang paligoy-ligoy. Nararamdaman kong nag-aalinlangan ka na, sagot ni Ligaya, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa kanya. Nararamdaman kong gusto mo nang umatras. Huwag na huwag mong susubukang gawin yan, Alon. Pareho tayong nakataya rito. Nasasaktan si Waya. Mahinang sabi ni Alon, tila kinakausap ang sarili. Alam kong may nararamdaman na siya. Kasama yan sa plano, hindi ba? Sabi ni Ligaya, walang bahid ng awa. Ang mahalaga ay ang nasa sinapupunan ko, ang anak mo, ang tagapagmana ng mga Santiago. Ang paraan ng pagbigkas niya sa huling mga salita ay puno ng panunuya. At huwag mong kakalimutan ang usapan natin. Kapag naipanganak ko na siya, akin na ang buhay na ipinangako mo. Napabuntong hininga si Alon, ang bigat ng mundo ay tila nasa kanyang mga balikat. Paano kung malaman niya ang lahat? Lumapit si Ligaya, ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang mula sa kanya. Ang kanyang tinig ay naging isang mapanganib na bulong. Kung malaman man niya huli na ang lahat, akin na ang bata at wala ka nang magagawa. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, hindi kayang umuwi ni Alon. Nagmaneho siya ng walang patutunguhan hanggang sa mapadpad sa isang maliit na bar sa gilid ng kalsada. Umorder siya ng isang baso ng alak at isa pa
Umaasang ang init nito ay kayang tunawin ang yelo sa kanyang dibdib. Ngunit habang tumatagal, mas lalo lang lumilinaw ang lahat. Napatingin siya sa salamin sa likod ng bartender. Ang lalaking nakatingin pabalik sa kanya ay isang estranghero. Ang kanyang mga mata ay pagod, ang kanyang mukha ay puno ng kasalanan. Ito ba ang lalaking nangako kay Waya ng mga bituin? Ito ba ang lalaking handang gawin ang lahat para sa pag-ibig? O isa lamang siyang duwag na nagtago sa likod ng mga dahilan at obligasyon? Naramdaman niyang siya ay nakakulong. Nakakulong sa pagitan ng pagmamahal niya kay Waya at sa takot niya kay Ligaya. Nakakulong sa pagitan ng pangarap niya para sa kanila at sa obligasyon niya sa kanyang pamilya. At sa gitna ng kulungang ito, unti-unti niyang pinapatay ang sarili niyang kaluluwa. Ang sakit ay hindi na isang sugat, isa na itong apoy. Isang apoy na dahan-dahang tumutupok sa bawat piraso ng kalungkutang dati bumabalot sa kanya. Mula sa pagkabigo at pagkalito, isang bagong damdamin ang isinilang sa kanyang puso, galit. Isang dalisay at nag-aalab na galit na nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya akalaing taglay niya. Hindi na siya ang Waya na umiiyak sa isang sulok. Ngayon, handa na siyang harapin ang anino na sumira sa kanyang buhay. Ang address ni Ligaya Reyes ay hindi mahirap hanapin. Nakasulat ito sa isa sa mga dokumentong naiwan ni Alon, isang maliit na pagkakamali sa gitna ng isang perpektong kasinungalingan. Habang nagmamaneho papunta sa condominium unit nito, ang bawat pagpihit niya ng manibela ay may kasamang determinasyon. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin, ngunit alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Ang makita sa sarili niyang mga mata ang babaeng kumuha ng lahat sa kanya. Tumayo siya sa harap ng pinto ng Unit 3B. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas, hindi sa takot, kundi sa pinaghalong sakit at puot. Huminga siya ng malalim at kumatok, isang katok na matigas at walang pag-aalinlangan. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at doon, sa harap niya, nakatayo si Ligaya Reyes. Maganda, sopistikada, at may isang ngiti sa labi na tila inaasahan na ang kanyang pagdating. At ang unang napansin ni Waya, ang bagay na tila sumaksak muli sa kanyang puso, ay ang bahagyang umbok sa tiyan nito, na pilit tinatago ng suot nitong maluwag na damit. Ang huling piraso ng kanyang pag-asa ay nasa sinapupunan ng babaeng ito. Waya, sabi ni Ligaya, ang kanyang boses ay kalmado na tila sila'y matagal nang magkakilala. Pumasok ka, alam kong darating ka rin. Pumasok si Waya, ang kanyang mga matay hindi inaalis kay Ligaya. Ang loob ng unit ay moderno at malamig, walang bakas ng init ng isang tahanan. Bakit? Yun lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig, isang tanong na naglalaman ng lahat ng kanyang sakit. Umupo si Ligaya sa sofa, komportable at kampante. Ikinrust niya ang kanyang mga binti at hinaplos ang kanyang tiyan. Ang kilos na iyon ay isang malinaw na mensahe. Bakit? Dahil kailangan ni Alon ng isang anak, isang bagay na hindi mo na kayang ibigay sa kanya. Pangarap ko yan, sabi ni Waya, ang kanyang boses ay nagsimulang manginig. Buhay ko yan. Anak ko, yan na nasa sinapupunan mo. Tumawa si Ligaya, isang tawang walang kagalakan, puno ng panunuya. Kung talagang sayo, bakit nasa akin? Waya, tanggapin mo na. Natalo ka. Ako ang pinili ni Alon na maging ina ng kanyang anak. Ang bawat salita ay isang patalim. Si Ligaya ay hindi humihingi ng tawad. Siya'y nagmamalaki. Wala siyang pinagsisisihan. Sa katunayan, tila nasisiyahan pa siya sa sakit na idinudulot niya.
Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Waya. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi lang isang kerida. Siya ay isang halimaw na may mukha ng isang anghel. Isang babaeng handang yurakan ang puso ng iba para sa sarili niyang kaligayahan. Paano mo nagawa to? Wala ka bang konsensya? Ang konsensya ay para sa mga taong talunan. Sagot ni Ligaya, ang kanyang mga matay malamig. Sa mundong ito, kailangan mong kunin ang gusto mo, at ang gusto ko ay ang buhay na dapat sana ay sayo. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago sa loob ni Waya. Ang mga luhang nagbabadyang tumulo ay biglang natuyo. Ang panlulumo ay napalitan ng isang matigas na determinasyon. Tiningnan niya si Ligaya hindi na bilang isang biktima kundi bilang isang kalaban. Pinunasan niya ang gilid ng kanyang mata at tumayo ng tuwid. Ang apoy sa kanyang puso ay mas lalong nag-alab. Malika, sabi ni Waya, ang kanyang tinig ay malamig na at matatag. Hindi dito nagtatapos ang lahat, simula pa lang to. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palabas. Hindi na niya kailangang marinig pa ang anumang kasinungalingan. Malinaw na ang lahat. Nakita na niya ang tunay na kulay ng ahas na pumasok sa kanyang paraiso. Naramdaman niya ang ngisi ni Ligaya sa kanyang likuran, isang ngisi ng tagumpay. Ngunit habang papalabas siya ng pinto at dahan-dahang isinasara ito, narinig niya ang boses ni Ligaya na nagsasalita sa telepono. Ang tono nito'y biglang nagbago, mas seryoso, mas kalkulado. Oo, nandito siya kanina. Nagwawala as expected. May sandaling katahimikan, tila nakikinig sa kausap. Huwag kang mag-alala. Pagpapatuloy ni Ligaya, ang kanyang boses ay mas bumaba, mas mapanganib. Kung sakaling magmatigas pa rin siya, alam na ng taong nasa likod natin ang gagawin. Handa na ang plan B. Walang makakapigil dito. Ang pag-click ng pinto, sa pagsara nito ay tila kasing lakas ng isang putok ng baril sa pandinig ni Waya. Natigilan siya sa labas ng unit, ang kanyang likod ay nakadikit sa malamig na pader. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Plan B, ang taong nasa likod natin. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, binubura ang lahat ng galit at pinapalitan ito ng isang mas malalim at mas nakakatakot na damdamin. Takot. Ang pagtataksil ni Alon at ang kasamaan ni Ligaya ay isang bagay. Ngunit ang marinig na may isa pang tao, isang mastermind na nagpaplano sa dilim, ay ibang usapan. Ang lahat ng ito ay hindi lang basta isang desisyon na ginawa dahil sa desperasyon. Ito ay isang masalimuot na plano, isang bitag. Nagmamadali siyang naglakad palayo. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis ngunit maingat, takot na baka marinig siya. Ang bawat anino sa pasilyo ay tila may mata. Ang bawat tunog ay tila isang banta. Hindi na ito tungkol sa isang ninakaw na anak o isang durog na puso. Ito ay tungkol sa isang panganib na hindi pa niya lubusang naiintindihan. Ang apoy ng galit sa kanyang dibdib ay hindi namatay. Bagkus, ito'y naging isang malamig na apoy ng determinasyon. Kailangan niyang malaman kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. At kailangan niyang maging mas maingat kaysa dati. Ang biyahe pauwi ay tila isang panaginip, isang malabo at nakakabinging bangungot. Ang mga salita ni Ligaya, ang plan B, ang taong nasa likod, ay paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Ang sakit ng pagtataksil ay naroon pa rin, ngunit ito'y natabunan na ng isang mas malamig at mas matinding damdamin, ang takot sa hindi nakikita. Pagpasok niya sa kanilang bahay, ang katahimikan na sumalubong sa kanya ay mas mabigat kaysa dati.
Nakita niya si Alon sa sala, pabalik-balik sa paglalakad, ang mukha'y puno ng pagkabalisa. Nang makita siya nito, isang huwad ng ngiti ng ginhawa ang gumuhit sa mukha nito. "Waya, saan ka galing? Nag-alala ako." Hindi sumagot si Waya. Dahan-dahan siyang naglakad palapit, isinara ang pinto sa kanyang likuran. Ang tunog ng pag-click ng seradura ay tila isang hatol. Tinitigan niya si Alon. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, na parang tinitingnan ang isang basag na salamin na dati nagpapakita ng kanilang masasayang alaala. "Nanggaling ako kay Ligaya," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na kayang bumasag ng katahimikan. Nakita niya ang pagkatigagal sa mga mata ni Alon. Ang kulay sa mukha nito ay biglang nawala. "Waya, magpapaliwanag ako." "Hindi." Pagputol ni Waya, itinaas ang isang kamay. "Tapos na ako sa mga paliwanag mo. Tapos na ako sa mga kasinungalingan mo." Dahan-dahan siyang lumapit, bawat hakbang ay tila isang pagtapak sa abo ng kanilang pagsasama. "Ang gusto kong malaman ngayon, Alon, ay kung sino pa ang kasama ninyo sa planong ito?" "Anong, anong ibig mong sabihin?" Pagkakaila ni Alon umiiwas ng tingin. "Narinig ko siya, Alon." Ang kalmadong boses ni Waya ay biglang tumaas, puno ng pinipigilang galit. "Narinig ko siyang may kausap sa telepono. May plan B daw kayo, may taong nasa likod ninyo. Kaya wag mo akong gagawing tanga." Sinukol niya ito sa isang sulok ng sala, walang daan para makatakas. "Sabihin mo sa akin ang totoo, lahat-lahat." Doon na bumigay si Alon. Ang pader ng pagpapanggap na matagal niyang itinayo ay tuluyan ng gumuho. Napasandal siya sa pader, ang kanyang mga balikat ay bumagsak sa pagkatalo. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Hindi luha ng pagmamahal, kundi luha ng isang taong nahuli na, ng isang taong pagod na sa pagtatago. "Waya, patawarin mo ako. Hindi ko kailangan ng patawad mo." Sigaw ni Waya. "Kailangan ko ng katotohanan." At nagsimula siyang magsalita. Sa unay pautal-utal, pagkatapos ay naging isang agos ng mga salitang puno ng pagsisisi at pagdadahilan. Ikinuwento niya ang lahat, ang pressure mula sa kanyang ama, ang kahihiyan na hindi makapagbigay ng tagapagmana, ang takot na mawala ang respeto ng kanyang pamilya. Ikinuwento niya kung paano niya nakilala si Ligaya, isang babaeng may sariling mga ambisyon, at kung paano sila bumuo ng isang kasunduan na sa tingin niya noon ay perpektong solusyon. "Mahina ako, Waya," umiyak na sabi ni Alon, dahan-dahang napaluhod sa sahig. "Duwag ako, natakot ako na hindi ko maibibigay ang inaasahan ng lahat, at sa takot na yon, sinira kita. Sinira ko tayo." Nakinig si Waya sa bawat salita, ngunit habang pinapakinggan niya ang kanyang mga dahilan, walang awa o simpatiya siyang naramdaman. Ang nakikita niya lang ay ang lalaking nangako sa kanya ng mga bituin, na ngayon nagkumpisal na ipinagpalit ang mga pangarap nila para sa opinyon ng ibang tao. Ang pagmamahal na dati nag-aalab sa kanyang puso para dito ay unti-unting namatay, napalitan ng malamig na abo ng katotohanan. Ang lalaking nasa harap niya, na umiiyak at nagmamakaawa, ay hindi ang Alon na minahal niya. Isa itong estranghero, isang mahinang anino ng lalaking pinangarap niya. Tungkol sa taong nasa likod, "Wala akong alam diyan, Waya, maniwala ka." Pagpapatuloy ni Alon, tumitingala sa kanya. Si Ligaya, may sarili siyang mga koneksyon. Ako ang nag-isip ng plano sa simula.
pero siya na ang nagpatakbo ng lahat. Ginagamit niya rin ako. Ngunit huli na ang lahat. Wala nang bigat ang kanyang mga salita. Tumalikod si Waya, ang kanyang puso'y manhid na. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit ito'y isang mapurol na kirot na lamang. Ang huling paalala ng isang pag-ibig na namatay. Waya, please, patawarin mo ako. Itatama ko ang lahat. Pagmamakaawa ni Alon, gumagapang para abutin ang kanyang mga paa. Huminto si Waya sa tapat ng pinto ng kanilang silid, ngunit hindi siya lumingon. Hindi na kita kilala. Sabi niya, ang kanyang boses ay kasing lamig ng hangin sa hating gabi. At sa tingin ko, hindi mo rin kilala ang sarili mo. Pumasok siya sa silid at isinara ang pinto. Iniwan si Alon na umiiyak mag-isa sa sala. Ang pagmamakaawa nito ay naririnig pa niya mula sa labas, ngunit para sa kanya, ito'y ingay na lamang na walang kahulugan. Tapos na. Ang kanilang kabanata ay nagsara na. Ang pagsara ng pinto ng silid ay hindi nagdulot ng kapayapaan, kundi ng isang nakabibinging katahimikan. Sa labas, ang mga hikbi at pagmamakaawa ni Alon ay unti-unting humina hanggang sa tuluyang naglaho, ngunit sa loob ng isipan ni Waya, ang ingay ay hindi matapos-tapos. Ang bawat salita ng pag-amin, bawat kasinungalingan na nabunyag ay parang mga bubog na paulit-ulit na umiikot sa kanyang utak. Umupo siya sa gilid ng kama, ang kama kung saan binuo nila ang kanilang mga pangarap. Ngayon, ito'y tila isang malamig na puntod. Ang pag-ibig na inakala niyang walang hanggan ay naging abo sa isang iglap. Ang anak na pinangarap niya ay nasa sinapupunan ng iba. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buong puso ay isang estranghero. Ang lahat ng pinanghawakan niya, lahat ng bumubuo sa kanyang pagkatao ay nawala. Isang matinding pagnanais na makatakas ang bumalot sa kanya. Makatakas mula sa bahay na ito na puno ng kasinungalingan. Makatakas mula sa bayan ng amihan na ngayoy tila isang hawla. Makatakas mula sa sarili niyang durog na pagkatao. Sa gitna ng kaguluhan, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Dr. Molina, ang tanging tao na nagpakita sa kanya ng kahit katiting na katotohanan. Hindi na siya nag-isip pa. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at walang lingon-likod na lumabas ng bahay. Hindi niya pinansin si Alon na nakaupo sa sahig ng sala, tulala at talunan. Nagmaneho siya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa manibela, ang kanyang paningin ay malabo dahil sa mga luhang hindi niya napinigilan pang tumulo. Pagdating niya sa klinika ni Dr. Molina, ang kanyang itsura ay malayo na sa babaeng formal na kumatok sa pinto nito ilang araw lang ang nakalipas. Ngayon, siya'y isang bagyo, magulo ang buhok, namumugto ang mga mata at basag ang kaluluwa. Waya, gulat na sabi ni Dr. Molina nang makita siya. Agad siyang inalalayan nito papasok sa opisina. Anong nangyari? Wala na, doktora. Umiiyak na sabi ni Waya. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng sakit. Wala na lahat. Alam ko na. Sinabi na sa akin ni Alon ang lahat. Ang tungkol sa pamilya niya, ang tungkol sa kasunduan nila ni Ligaya. Ang lahat. Napahagulhol siya. Ang puso ko nawala na. Niyakap siya ni Dr. Molina. Sa yakap na iyon, naramdaman ni Waya ang bigat ng konsensya ng doktora. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahan siyang inihiwalay nito at pinaupo. Tinitigan siya ni Dr. Molina sa mata. Ang ekspresyon nito ay seryoso at puno ng pag-aalinlangan. Tila may isang malaking desisyon
na ginagawa. Waya, mahinang sabi ng doktora. Ang nalaman mo ay hindi pa ang buong katotohanan. Natigilan si Waya sa pag-iyak. Anong ibig niyong sabihin? Huminga ng malalim si Dr. Molina, tila nag-ipon ng lakas ng loob. May mga bagay akong hindi sinabi sa iyo noon dahil natakot ako para sa propesyon ko at para sa kaligtasan mo. Pero ngayong nakikita kitang ganito, hindi na kaya ng konsensya ko. Lumapit ito at hinawakan ang kanyang mga kamay. Waya, may isang taong nag-orkestra ng lahat, hindi lang si Alon at Ligaya. Sila ay mga piyesa lamang sa isang mas malaking laro. Ang puso ni Waya ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Ang misteryosong tawag, ang sinabi ni Ligaya tungkol sa taong nasa likod. Sino? Hindi ko alam ang lahat ng detalye. Pag-amin ni Dr. Molina, ang kanyang boses ay naging isang bulong. Pero may hinala ako, at ito ay konektado sa isang tao na malapit sa iyo. Isang taong may matagal ng galit sa pamilya ninyo, isang kamag-anak ninyo, Waya. Kamag-anak? Halos hindi makapaniwalang ulit ni Waya. Tumango si Dr. Molina, ang kanyang mga matay puno ng awa. At may isa pa, nag-aalangan itong nagpatuloy. Ang aksidente mo, Waya, sa tingin ko, hindi iyon isang ordinaryong aksidente. May mga bulong-bulungan ako naririnig dito sa ospital. Ang sasakyang bumangga sa inyo, nawala na parang bula, at ang driver hindi kailanman natagpuan. Ang bawat salita ni Dr. Molina ay isang malakas na dagok na sunod-sunod na tumama kay Waya. Ang pagtataksil ni Alon ay masakit. Ang kasamaan ni Ligaya ay nakakagalit. Ngunit ang isipin na may isang taong malapit sa kanya, isang kadugo, na nagplano ng lahat, na baka sinadya ang aksidenteng halos kumitil sa kanyang buhay at tuluyang kumuha sa kanyang pangarap, ay isang katotohanang hindi na kaya ng kanyang isip na tanggapin. Naramdaman niyang naninikip ang kanyang dibdib. Ang hangin ay tila nauubos sa silid. Ang boses ni Dr. Molina ay nagsimulang maging isang malayong ugong. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim sa mga gilid. Ang huling nakita niya ay ang nag-aalalang muka ng doktora bago ang lahat ay tuluyang nilamon ng kadiliman. Ang unang pumasok sa kamalayan ni Waya ay ang pamilyar na amoy ng alkohol at ang banayad na ugong ng aircon. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nakahiga siya sa isang maliit na sofa sa loob ng opisina ni Dr. Molina. May basang bimpo sa kanyang noo. Ang doktora ay nakaupo sa tabi niya, ang muka'y puno ng pag-aalala. Waya, ayos ka lang ba? Mahinang tanong nito. Tumango si Waya, ngunit ang pakiramdam niya ay malayo sa pagiging maayos. Ang bigat ng katotohanan, isang katotohanang mas masahol pa sa kanyang pinakamasamang bangungot, ay nakadagan sa kanyang dibdib. Isang kamag-anak, isang sinadyang aksidente, ang lahat ay isang malaking plano para wasakin siya. Sa isang iglap, dapat sana'y gumuho na siya ng tuluyan. Dapat sana'y nilamon na siya ng dilim. Ngunit isang kakaibang bagay ang nangyari sa loob niya. Sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkasira, sa gitna ng abo ng kanyang dating buhay, may isang maliit na baga na nagsimulang mag-apoy. Ang sobrang sakit ay tila nagbigay daan sa isang kakaibang kalinawan. Hindi na siya iiyak. Tapos na ang pag-iyak. Kung may isang taong nagplano ng lahat ng ito para makita siyang wasak, hindi niya ibibigay ang satispaksyong iyon. Dahan-dahan siyang bumangon. Ayos lang ako, doktora, sabi niya, at sa pagkakataong ito,
may kasama ng determinasyon ang kanyang boses. Salamat sa lahat, pero kailangan ko nang umalis. Sa sumunod na mga araw, isang bagong waya ang isinilang. Iniwan niya ang bahay na dati niyang tinuring na tahanan. Nag-impake siya ng iilang gamit. Iniwan ang lahat ng alaala ni Alon at humanap ng isang maliit na apartment malapit sa dalampasigan ng bayan ng amihan. Ang dagat na dati nagpapaalala sa kanya ng mga pangako ay naging simbolo na ngayon ng kanyang kalayaan. Malawak, malakas, at hindi kayang ikulong. Ang bawat umaga ay sinisimulan niya sa pagtakbo sa tabing dagat habang sumisikat ang araw. Ang pagod sa kanyang mga kalamnan at ang hangin sa kanyang muka ay nagpapaalala sa kanya na siya'y buhay pa, na siya'y lumalaban. Pagkatapos, uupo siya sa Sinag Cafe, hindi na para magmukmok, kundi para magplano. Bumili siya ng mga libro tungkol sa pagpapalakas ng loob, tungkol sa paghilom mula sa trauma. Binasa niya ang mga ito na parang gamot na unti-unting nagpapagaling sa kanyang mga sugat. Isang hapon, habang siya'y nagkakape, isang matandang babae mula sa katabing apartment ang lumapit sa kanya. Si Aling Flora, isang byuda na may mga matang nakakita na ng maraming kwento sa buhay. Hija, sabi nito, umupo sa tapat niya na may dalang ngiti. Ilang araw na kitang pinagmamasdan. Nakikita ko ang lungkot sa iyong mga mata, pero nakikita ko rin ang apoy. Huwag mong hahayaang patayin yan ng kahit sino. Ngumiti si Waya, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. Salamat po, Aling Flora. Tandaan mo, dagdag na matanda, hinawakan ang kanyang kamay. Ang tunay na lakas, Hija, ay hindi sa pagganti, kundi sa pagbangon. At sa nakikita ko sa iyo, bumabangon ka na. Ang mga salita ni Aling Flora ang nagbigay sa kanya ng huling piraso ng kumpirmasyon. Tama ang landas na tinatahak niya. Hindi ito landas ng paghihiganti na puno ng galit, kundi landas ng paghahanap ng katarungan at ng kapayapaan. Nang gabing iyon, sa kanyang maliit na apartment, umupo siya sa harap ng isang lamesa na may isang blangkong kuwaderno. Sa unang pagkakataon, hindi na magulo ang kanyang isip. Malinaw na ang kanyang layunin. Isinulat niya ang lahat ng kanyang nalalaman. Si Alon, si Ligaya, ang peking consent form, ang sinadyang aksidente, ang misteryosong tawag, at ang taong nasa likod, isang kamag-anak. Kailangan niya ng karagdagang impormasyon. At may isang tao lang siyang alam na pinakamahinang kawing sa lahat ng ito. Isang taong puno ng pagkakasala at handang gawin ang lahat para sa kapatawaran. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Hinanap niya ang pangalan sa kanyang mga kontak. Isang pangalan na dati nagpapatibok ng kanyang puso. Ngunit ngayoy isa na lamang kasangkapan. Nagring ito ng 2 beses bago sinagot. Waya, ang garalgal na boses ni Alon mula sa kabilang linya, puno ng gulat at kaunting pag-asa. Hindi pinansin ni Waya ang tono nito. Ang kanyang boses ay kalmado, malamig at kontrolado. Alon, sabi niya. Huminto siya sandali, hinayaang mabitin sa ere ang bigat ng kanyang pagtawag. Kailangan nating mag-usap. Huling beses na. Ang tawag ni Waya ay parang isang kidlat sa isang gabing walang bituin. Sa loob ng ilang araw, nabuhay si Alon sa isang impyernong siya mismo ang gumawa. Ang bahay na dati puno ng tawanan ay naging isang malamig na mausoleum ng kanilang mga alaala. Ang bawat sulok
ay bumubulong ng kanyang mga kasalanan. Ang pag-alis ni Waya ay hindi lang nag-iwan ng katahimikan. Nag-iwan ito ng isang malaking butas na kailanman ay hindi na mapupunan. Kaya't nang marinig niya ang boses nito sa telepono, malamig, kontrolado, ngunit boses pa rin niya, isang maliit at desperadong pag-asa ang sumibol sa kanyang dibdib. Baka ito na. Baka ito na ang pagkakataon niyang humingi ng tawad, ang pagkakataong maibalik ang kahit kapiraso ng dati. Dumating siya sa Sinag Cafe ng mas maaga. Ang lugar na ito, ang kanilang lugar, ay tila isang multo ng nakaraan. Naalala niya ang kanilang mga tawanan sa paborito nilang mesa sa may bintana. Naalala niya ang paraan ng pagningning ng mga mata ni Waya sa tuwing tinititigan niya ito sa ilalim ng mahinang ilaw ng kafe. Ngayon, ang bawat alaala ay isang saksak sa kanyang puso. Nang pumasok si Waya sa pinto, natigilan si Alon. Hindi ito ang babaeng wasak na iniwan niya sa kanilang sala. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay ibang-iba. Nakatayo ito ng tuwid, ang kanyang mga balikat ay hindi nakuba sa kalungkutan. Ang kanyang suot ay simple, ngunit may dala itong aura ng kumpiyansa. At ang kanyang mga mata, ang mga matang dati puno ng pagsamba, ay nakatitig sa kanya ngayon na may kalmadong intensidad, na parang tinitingnan ang isang bagay na kailangan lang niyang harapin, hindi na isang taong minamahal. Umupo ka, Alon, sabi nito. Ang boses ay walang anumang emosyon. Umupo siya, pakiramdam niya'y isang estudyanteng nasa harap ng isang istriktong prinsipal. Waya akong, "Huwag na nating pag-usapan ang nakaraan." Pagputol nito, hindi siya hinayaang magsimula sa kanyang mga nakahandang paumanhin. Wala na tayo roon. Nandito ako dahil may kailangan ako sa'yo. Diretso, walang paligoy-ligoy. Napalunok si Alon. Ito na ang huling paghuhukom. Alam kong may iba pang sangkot dito. Pagpapatuloy ni Waya. Isang taong nasa likod ninyo ni Ligaya. Isang taong nagplano ng lahat, marahil pati na ang aksidente. At alam kong kahit duwag ka, hindi ka mamamatay tao. Kaya't kailangan ko ang tulong mo. Tinitigan siya ni Alon, puno ng pagkalito. Tulong? Para saan? Para ilantad kung sino man ang gumawa nito. Sagot ni Waya, ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Hindi ito para sa akin, Alon. Hindi rin ito para sa'yo. Ito ay para sa kung ano ang tama. Huminto ito sandali, at sa isang iglap, nakita ni Alon ang isang bahid ng dating Waya, ang babaeng may matibay na paniniwala sa kabutihan. Ito na lang ang tanging paraan para kahit paano makabawi ka sa lahat ng kasalanan mo, hindi sa akin kundi sa sarili mo. Sa sandaling iyon, lahat ng pag-asa ni Alon na maibabalik pa ang dati ay tuluyang gumuho. Naunawaan niya. Hindi siya tinawag ni Waya para sa isang pagkakataong magkabalikan. Tinawag siya nito para bigyan ng isang pagkakataong maging tao muli. Tinitigan niya ang babaeng nasa harap niya. Ang lakas nito, ang katatagan nito matapos ang lahat ng ginawa niya ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Dito niya nakita kung gaano siya kahina at kung gaano ito katatag. Ang pagmamahal na sinira niya ay ang siya pa ring nagbibigay sa kanya ng huling pagkakataon para sa katubusan. Ang pagsisisi ay bumaha sa kanyang puso, isang agos na mas malakas kaysa sa takot o kahihiyan. Oo, mahinang sabi niya, ngunit ang salita ay may bigat ng isang panunumpa. Gagawin ko, tutulungan kita. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang bahagyang paglambot sa mga mata ni Waya. Isang maliit na tango ng pagtanggap. Ngunit bago pa man may masabi ang sinuman sa kanila,
isang anino ang tumabon sa kanilang mesa. Mukhang may reunion yata dito, sabi ng isang boses na puno ng lason at panunuya. Napatingala silang dalawa. Nakatayo sa tabi nila si Ligaya. Ang kanyang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga matay nag-aapoy habang nakatingin sa kanilang dalawa. Isang ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Akala ko ba tapos na kayo? Tanong nito. Ang bawat salita ay isang pang-iinsulto. O baka naman may binabalak kayong dalawa sa likod ko, Alon. Subukan nyo lang. Subukan nyo lang guluhin ang plano at sisiguraduhin kung pareho kayong magsisisi. Ang biglaang pagdating ni Ligaya ay hindi nagdulot ng takot kay Waya. Bagkus ay isang senyales na malapit nang matapos ang lahat. Ang cafe, na dati isang lugar ng kapayapaan, ay naging entablado ng isang nagbabadyang gulo. May lugar na mas angkop para sa pag-uusap na ito. Mahinahon ngunit may diin na sabi ni Waya, tumatayo. Tiningnan niya si Alon pagkatapos ay si Ligaya. Sa lumang bahay ng mga De La Vega, doon natin tapusin ang lahat. Isang hamon, isang paanyaya sa huling pagtutuos, walang tumanggi. Ang biyahe patungo sa lumang mansyon ng pamilya ni Waya ay tahimik, ngunit ang katahimikan ay puno ng bigat ng mga salitang hindi pa nasasabi. Ang mansyon na matagal nang hindi natitirhan ay nakatayo na parang isang matandang saksi sa maraming henerasyon ng tagumpay at trahedya. Maalikabok ang mga muebles at ang hangin sa loob ay amoy ng mga nakaraang alaala. Pagpasok nila sa malawak na sala, isang boses ang bumasag sa katahimikan. Sa wakas, nagkita-kita rin tayo. Mula sa dilim sa paanan ng ingrandeng hagdanan, lumabas ang isang babae. Pamilyar ang kanyang mukha, isang mukhang madalas makita ni Waya sa mga pagtitipon ng pamilya, isang mukhang laging may dalang matamis, ngunit huwad ng ngiti. Ang kanyang tita Lorna, ang kapatid ng kanyang ama. Tita, halos pabulong na sabi ni Waya, bagamat sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi na siya nagulat. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit. Huwag mo akong tawaging tita, Waya, sabi ni Lorna. Ang kanyang boses ay puno ng pait na tinago sa loob ng maraming taon. Hindi mo alam kung gaano katagal kong hinintay ang sandaling ito, ang makita kang ganito, wasak, talunan at walang-wala. Si Ligaya ay tumayo sa tabi ni Lorna na parang isang tapat na alagad. Si Alon naman ay natigilan na patingin mula kay Lorna patungo kay Waya. Ang kanyang mukha ay puno ng di makapaniwalang sakit. Malinaw na kahit siya ay hindi alam ang buong katotohanan. Bakit tita? Anong nagawa namin sa'yo? Tanong ni Waya, ang kanyang boses ay nananatiling matatag. Tumawa si Lorna, isang tawang walang kagalakan. Ang nagawa ninyo, inagaw ng ama mo ang lahat. Ang yaman, ang pangalan, ang respeto. Laging siya ang paborito. At ikaw ang kanyang perpektong prinsesa, ang tagapagmana ng lahat ng dapat ay sa amin. Kaya't gumawa ako ng plano, isang plano para bawiin ang lahat. Ang pag-amin ay lumabas na parang lason. Inamin niya ang lahat, ang pagmamanipula niya sa pamilya ni Alon gamit ang pride at pangangailangan ng tagapagmana, ang paghahanap niya kay Ligaya na may sariling galit sa mundo, at ang pinakamasaklap sa lahat, ang aksidente, bulong ni Waya. Isang kinakailangang sakripisyo, sabi ni Lorna, walang bahid ng pagsisisi. Kailangan kitang tanggalan ng kakayahang magpatuloy ng linya ng mga De La Vega at ang anak na nasa sinapupunan ni Ligaya, siya ang magiging bagong simula. Sa ilalim ng pangalan ni Alon, ngunit sa kontrol ko. Sa sobrang galit, hindi na nakapagpigil si Ligaya.
Sa tingin niya'y ito na ang huling pagkakataon para manalo. Sumugod ito patungo kay Waya. Ang kanyang mga kuko ay handang manakit. Dapat kang mamatay. Ngunit bago pa man ito makalapit, isang katawan ang humarang sa kanyang daraanan. Mabilis na kumilos si Alon, itinulak si Ligaya palayo kay Waya. Hinawakan niya ito sa magkabilang balikat, ang kanyang mga matay nag-aalab sa galit at pagsisisi. Tama na Ligaya, hindi mo na siya sasaktan. Sigaw niya, ang boses ay basag. Sa wakas, pinili niya ang tama. Mga inutil, sigaw ni Lorna, nababaliw na sa pagkabigo. Ako dapat ang nagtagumpay. Akin dapat ang lahat ng ito. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang tunog ng sirena ng pulis, papalapit at papalakas. Bumukas ang pinto at pumasok ang mga pulis, kasama si Dr. Molina. Ang kanyang muka'y determinado. Natigilan si Lorna. Ang kanyang muka ay nabalot ng pagkagapi. Paano? Tumawag ako sa kanila bago kami pumunta rito. Sagot ni Waya, ang kanyang tinig ay malamig. Hindi ako papasok sa isang laban nang hindi handa. Habang dinadakip ng mga pulis si Tita Lorna, ang mga mata nito'y nakatitig pa rin kay Waya, puno ng walang katapusang puot. Si Ligaya na umiiyak at nagwawala ay inalalayan din palabas para sa investigasyon. Ang lahat ay tapos na. Naiwan sa sala si Waya at Alon, sa gitna ng katahimikan at ng alikabok ng nakaraan. Walang nagsalita. Tumingin si Alon kay Waya. Ang kanyang mga mata ay isang karagatan ng pagsisisi at sakit. Isang tahimik na paghingi ng tawad para sa isang kasalanang hindi na kayang burahin ng anumang salita. Lumipas ang ilang buwan. Ang iskandalo na yumanig sa bayan ng Amihan ay unti-unti nang humupa, naging mga bulong-bulungan na lamang na tinatangay ng hangin. Si Tita Lorna ay nahaharap sa mabibigat na kaso. Si Ligaya naman, dahil sa kanyang kalagayan, ay inilagay sa isang hiwalay na pasilidad habang hinihintay ang pagsilang ng sanggol, isang batang isinilang mula sa kasinungalingan na ngayoy nasa pangangalaga na ng batas. Ngunit para kay Waya, ang mga ingay na iyon ay tila nagmumula na sa isang malayong lugar. Ang kanyang mundo ay hindi na umiikot sa kanila. Isang umaga, bago pa man sumikat ang araw, naglalakad si Waya sa dalampasigan. Ang malamig na buhangin sa kanyang mga paa at ang ritmikong tunog ng mga alon ay ang tanging musika na kailangan niya. Pinanood niya ang dahan-dahang pagliwanag ng kalangitan, ang paghahalo ng kulay kahel, rosas at ginto sa abot tanaw. Dati, ang bawat pagsikat ng araw ay isang paalala ng isa na namang araw na kailangan niyang harapin ng may bigat sa dibdib. Ngayon, iba na. Sa pag-angat ng araw mula sa dagat, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Walang bigat sa kanyang dibdib, tanging ang payapang pagtibok na lamang ng kanyang puso. Natagpuan niya ang isang kapayapaang hindi niya akalaing posible. Naintindihan niya na ang pagiging ina ay hindi ang tanging sukatan ng kanyang pagkababae. Ang kanyang halaga ay hindi nakasalalay sa isang pangarap na nawala, kundi sa lakas na natagpuan niya sa gitna ng pagkasira. Habang siya'y nakatayo roon, isang anino ang dahan-dahang lumapit mula sa kanyang likuran. Kilala niya ang mga yabag na iyon. Hindi na siya kinabahan. Lumingon siya at nakita si Alon. Malaki na ang ipinagbago nito. Wala na ang dating kumpiyansa at yabang. Ang lalaking nakatayo sa harap niya ngayon ay mas payat, may bakas ng kalungkutan sa mga mata, ngunit mayroon ding isang bagong uri ng katahimikan. Waya, mahinang sabi nito. Nakita kita mula sa malayo. Gusto ko lang. Huminto ito,
tila hinahanap ang tamang mga salita. Wala akong karapatang humingi ng tawad. Alam ko yon, pero gusto ko lang malaman mo na araw-araw pinagsisisihan ko ang lahat. Tinitigan siya ni Waya, walang galit, walang sama ng loob, tanging pag-unawa na lamang. Pinapatawad na kita, Alon, sabi niya, at ang mga salitang iyon ay kasing gaan ng simoy ng hangin. Hindi para sa iyo, kundi para sa akin. Kailangan kong bitawan ang galit para makalaya. Nakita niya ang gulat at pasasalamat sa mga mata ni Alon. Salamat, Waya, halos pabulong na sabi nito. Ang pagligtas ko sa iyo mula kay Ligaya. Iyon ang pinakaunang tama na nagawa ko sa loob ng matagal na panahon. Sana makahanap ka ng tunay na kaligayahan. Tumango si Waya. Ikaw rin, Alon. Sana matutunan mong patawarin ang sarili mo. Walang yakap, walang hawak ng kamay, isang tango lamang ng pamamaalam. Tumalikod si Alon at nagsimulang maglakad palayo, isang anino na unti-unting nilalamo ng liwanag ng umaga. Pinanood siya ni Waya hanggang sa mawala ito sa paningin at kasabay nito ang huling hibla ng nakaraan na kumakapit sa kanya ay tuluyan na ring naputol. Kinahapunan, sa halip na umuwi sa kanyang maliit na apartment, nagmaneho si Waya patungo sa isang lugar na minsan ay naging simbolo ng sakit, ang lumang mansyon ng mga De La Vega. Ngunit ngayon, sa halip na multo ng nakaraan ang makita niya, ang nakikita niya ay isang blankong canvas. Sa tulong ng kaunting pondo na kanyang naipon at ilang kaibigan, sinimulan niya ang isang proyektong matagal na niyang pinapangarap. Ang mansyon ay dahan-dahang nililinis at inaayos. Ipinatanggal niya ang mga mabibigat at madidilim na kurtina. Hinayaang pumasok ang liwanag ng araw sa bawat silid. Sa harap ng gate, ipinasabit niya ang isang bagong karatulang gawa sa kahoy. Nakaukit dito ang mga salitang, ang sinag ng liwayway. Foundation, isang tahanan para sa mga kababaihan at batang nawalan ng pag-asa. Ang kanyang sakit ay naging kanyang misyon. Ang kanyang pagkawala ay naging kanyang layunin. Dito, sa lugar kung saan binalak ang kanyang pagkasira, itatayo niya ang isang kanlungan para sa mga tulad niyang nasaktan, para sa mga nangangailangan ng bagong simula. Nakatayo siya sa harap ng mansyon, pinagmamasdan ang mga trabahador na nagpapalit ng mga lumang bintana. Ang hangin ng bayan ng amihan ay humahaplos sa kanyang mukha, isang bagong umaga na, at sa wakas, handa na siyang harapin ito hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang liwayway. Ang bukang liwayway. Isang taon na ang lumipas. Ang dating maalikabok at malungkot na mansyon ng mga De La Vega ay isa ng lugar na puno ng buhay at tawanan. Ang mga pader na dati saksi sa mga lihim at pagtataksil ay ngayoy pinalamutian ng mga drawing ng mga bata at mga mensahe ng pasasalamat. Ang sinag ng Liwayway Foundation ay naging isang tunay na kanlungan. Nakatayo si Waya sa beranda, hawak ang isang mainit na tasa ng tsokolate, pinagmamasdan ang mga batang naglalaro sa hardin. Ilan sa kanila ay mga ulila, ang iba'y mula sa mga sirang pamilya. Bawat isa sa kanila ay may dalang sariling kwento ng sakit. Ngunit dito, sa ilalim ng kanyang pangangalaga, natututo silang muling mangarap. Isang maliit na batang babae na nagngangalang Maya ang tumakbo palapit sa kanya at niyakap ang kanyang mga binti. Mama Waya, sabi nito, nakatingala na may malaking ngiti. Tingnan niyo po, bulaklak para sa inyo. Inabot nito ang isang maliit na gumamelang pinitas nito mula sa hardin. Ngumiti si Waya at lumuhod para maging kapantay ng bata.
Kinuha niya ang bulaklak at inilagay sa likod ng kanyang tainga. Salamat anak, ang ganda-ganda naman nito. Ang salitang anak ay lumabas sa kanyang bibig nang walang bigat, walang sakit. Isang salitang puno na lamang ng dalisay na pagmamahal. Ang pagiging ina na tuklasan niya ay hindi lamang sa dugo, kundi sa puso. Ang kanyang pagmamahal na dati nakakulong sa pangarap para sa iisang anak ay ngayoy malayang dumadaloy para sa marami. Naalala niya ang isang sulat na natanggap niya ilang buwan na ang nakalipas. Galing ito sa social services. Ang sanggol ni Ligaya, isang malusog na lalaki, ay legal nang naipaampon sa isang pamilyang matagal nang naghihintay. Sa pagbasa niya noon, walang kirot siyang naramdaman, tanging kapayapaan na lamang at isang dalangin na sana'y lumaki ang bata ng malayo sa anino ng nakaraan. Ang tunay na pag-ibig na unawaan niya ay hindi sa pag-aari. Ito ay sa pagpapalaya. Pinalaya niya ang kanyang galit kay Alon at sa kanyang tita Lorna. Pinalaya niya ang kanyang sarili mula sa pagkakakulong sa sakit ng nakaraan. At higit sa lahat, pinalaya niya ang ideya na ang kanyang kaligayahan ay nakasalalay sa iba. Tumingala siya sa langit kung saan ang kulay kahel na sinag ng papalubog na araw ay humahalik sa mga ulap. Ang bawat paglubog ng araw ay hindi na isang katapusan, kundi isang pangako ng panibagong umaga, isang pangako ng panibagong liwayway. At dito po nagtatapos ang makulay at mapaghamong paglalakbay ni Liwayway. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais ko pong magpasalamat sa inyong lahat. Salamat sa inyong paglalakbay kasama ko sa bawat kabanata, sa bawat luha, at sa bawat pagbangon ni Waya. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko rin ang bigat ng bawat pagsubok na kanyang hinarap. May mga sandaling halos hindi ko nais ituloy ang pagsasalaysay dahil sa sakit. Ngunit ang kanyang katatagan ang nagbigay sa akin ng inspirasyon. Dahil ang kwento ni Waya ay hindi lamang tungkol sa pagtataksil at pagkawala. Ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig, lalo na ang pag-ibig sa sarili, ay may kakayahang maghilom ng pinakamalalim na sugat. Na ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nakasakit sa atin, kundi para sa sarili nating kapayapaan. At ang pag-asa, tulad ng bukang liwayway, ay laging dumarating pagkatapos ng pinakamadilim na gabi. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang pinakapaborito ninyong sandali sa kwento? Anong aral ang tumatak sa inyong puso? Ang inyong mga saloobin at komento ay mahalaga sa akin. At ito ang nagbibigay buhay sa bawat kwentong ating pinagsasamahan.